Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ika-18 na Hunyo, 1996. Tandang-tanda ko ang araw na ito, kung saan dito nagsimula ang nakakapanilabot na karanasan ko noon. Ito binong panahon na sinimulan ko ng buhayin ng sarili ko pagkatapos makapag-aral. Hindi ko inaasahan na sa likod ng pagiging profesional ko na tao, mababaliktad ang pananaw ko sa buhay. Nangyari ito sa lugar kung saan ako nangupahan at nagtatrabaho noon. Sa may kahabaan ng Almar, sa Camarin, sa Caloocan. Paalala lamang po, posible nga akong kasuklaman dito. Hindi lang kasi katatakutan ang nilalaman nito. Bagkus ay may mga bagay binbitong nakakaasiwa at hindi para sa bata. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lloyd. Na mga panahon na mangyari ito, 21 taong gulang ako. Kada-summer ako at lumuwas na Manila para magkaroon ng trabaho. Nakatapos ko lamang sa kolehiyo noon sa kurso nursing. Sa tulong ni po ng kapatid ko na ipago na lamang natin sa Paralaw at Pijemra. Isa din siyang nurse at kasalukuyan noong magtakabaho sa isang prestiyosong ospital sa Novaliches. Itong inuupahan kong apartment, tatabi lamang din ang apartment ng ate ko. Distingi man sanang magbuklog kami kaso pinili ko nung huniwalay. May kalabuyo kasi po, sir, sa mga puntong yun, palilipat din sa bahay. Kumbaga, nabilive in na sila ni Rape. Itago natin siya sa pangalan Ramon. Nakilala ito ng ate ko sa lugar mismo ng Almar. Mabait naman si Ramon. Sakto nang sa tingbigit may itsura. Hindi naman may pagkakaila na may itsura din ng ate Gemma. Yudilo ko marito dawa ng buod sa maganda. Simpatiko at galante pa. Wala na kami mga magulaw, sir. Yung bahay namin sa Samar. Common yun. At nakakaya namang angkin nito dahil may ibang nagmamayari doon bukod sa amin. Gusto ko lang noon na doon sa Samar na lamang magtrabaho kaso lapad isip-isip ko na mas magiging malaya ako kapag bumuhod. Ayun, napadpad ako ng Luzon. Hindi naman talaunan ay nakapagtrabaho ka at ito na sa Ospital Bino, Caloocan. Hindi ko na lamang babanggitin dito ang katanyagan. Respeto na rin at sa reputasyon nila dahil hanggang sa ngayon, naririgo pa rin yung private hospital na ito. Sa mga unang mga buwan, na di marira para sa akin, nabibagong kasi ako sa sistema ng trabaho. Bukod pa dyan ay umaada pa ako sa lugar at nataon pa talagang nasa dabi ang shift ko noon. 4:00 ng madaling araw ang off ko noon. Hindi ako umuwi kaagad. Pumupuslip muna ako sa isang tindahan noon para kumain. Sa labas kasi talaga ako kumakain ng una, Sir Seth. Agahan, tanghalian at hapunan. Minsan doon kinaape. Hanggang sa nasanay na ako at pinili ko ng mag-ipon noon. Siyempre hindi mangyari yan kung hindi ako magtitipid. Kaya't simulan kong bumili ng mga gamit para sa pag-araw-araw na pangangailangan. Para imbis na sa labas kumain, sa apartment na lamang. Hindi ko alam na ikapanam si Ramon. Hindi pa na ganoon kadalante. May pinatago ito. At sa huli ko na ito nalaman. Patay pipig na sa akin, Sir Seth. Hindi ko namang dahilan pero iba ang apid na upipig na yan. At dahil nga anaguyo iko ng ate ko, hindi ko naman pinapansin. Pero sa gilid ng mga mata ko, alam kong ang simpatya niya, nakatuon sa akin noon. Parating wala ang ate ko, dahil may pagkakaiba kami ng shift. Pang-araw siya at panggabi ako. Kapag aalis na ako noon,
Itong seremony na sa bukana ng bakuran. Lakatambay doon habang naninigarilyo. Nagkukunari ako noon na hindi ko nararamdaman kahit paman. Iba na ang pakiramdam ko noon. Hanggang sa isang madaling araw, nung papauwi ako, nakasalubong ko itong si Ramon. Kasalukuyang umuulan noon. Basa ako at kadad niya akong pinayuan. Sabi ko na may bakit pa siya nagabala. Di pala'y basa na ako at malapit na lang dimi. Napakimpingin na ako silendo pa. Pero nabati ang atensyon ko na may sabihin nito na, Anya, hindi niya raw ako sinusundo. Bagkos ay kakatig lamang daw niya kay Arpi noon. Nagtataong nagkasalubong kami sa kanto kaya pinayuman niya na lamang ako. Nakaramdam ako ng pagkahiya. Pinaunahan ko na kasi siya noon. O baga, ipinaramdam ko na sa kanya na iritado ako. Kasama pa din yung pasimpleng pagsisungip. Pero ibang naging dating sa akin ng marinig ko ang rason niya. Nung nakarating sa apartment naghiwalay na kami. Bago ako pumasok sa silid ko, sablit akong tumingin sa kanya. Nagubad siya ng dalit at nakita ko ang malinis ng katawan. Medyo nakakita ko ng Sir Seth. Pasensya na po paulaw. Pero yung handun dun lang, yung hindi naman talaga ako interesado sa kanya. Maraming araw ang lumipas. Palaisipat pa rin sa akin itong si Ramon. Hanggang sa napagpasyalan ko ito na, o bada, reverse psychology siya. Pinapansin ko na ito pero pinaparamdam ko na wala akong interes. Pinabati ko pero nagpapakita ako ng katalaran. Kung pilom naman, sinusubukan ko doon kung tatantalan niya ba ako. Pero nagkamali ako lang. Dahil para bang umabusi yun. Ang term ito sa Bisaya migara ba? Pasensya na hindi ako biyasa sa Tagalog. Lalo na't nakabel na rin ako na sa Bacolod na yun sa kasalukuyan. Handan sa nag-iba na shift ko. Kasabay naman ikaw ang pag-ibadiving shift na dati ko. Pal-araw na ako habang sirape pang gabi. Medyo kumaan ang loob ko doon gawa ng ibang shift at hindi ko na makikita sa araw ito sa Ramon. Pero katulad lang, mali pa rin ako ng akala. Mas naging malala ito. Nandidusing si Ramon sa kalabitnaan ng pagpapahinga ko. Kung ano-ano na lamang ang sadya niya. Yun siya lang inaabutan ako ng pagkarin. At minsan naman nag-aala ito ng gaya. Pinatanggap ko yung pagkain pero yung gala hindi. Tumatandi ako at sinasabi ko ang gusto ko noon na ipahinga ang katawan ko. Hanggang sa isang pagkakataon, Sir Seth. Doon kakaraping ko lamang. Nakita ko si Ramon. Nagsasampay ito sa bulwagan ng kanilang silid na lapi ko. Patay mali siya nang ako gawa ng hindi naman ito tumipingin sa akin. Lagpanin na ako ng sadlip at gaya ng nakagawi. Naliligutan na ako kapag galing ako sa trabaho. Malay-balawang beses ako maligo sa isang araw. Bago pumasok at tapad na kauwi. Yung pag-uwi ko naman parang palalis yun ng anumang mikrobyo na posible kong nakuha sa ospital. Hindi naman may iwasan ng ganon dahil sa matsari o may sakit. At ang iba, lupang nakakahawa pa. Tsaka advice din ito sa amin. Naligo ako noon. Nasa labas lang naman ng banyo. Bali, iisa naman kami ng banyo nila ate. Pero matapos kong maligo noon, biglang may kuwato. Siyempre nagtaka ako. Alam kong si Ramon na ito. Tamilingin dalawa dun sa lugar Dalawang paupahan ng kasyon na magkakadikit. Ang iba nasa may bandang likuran at yung amin rin nakabuod sa may bandang alsada. Balita talagang kirahan ng may-ari Barpe. Kaso dahil nga nakapagpatay sila ng bagong bahari, ginawa na lamang itong apartment pero hinapi sa dalawa. Kinabahan ako noon. Sinilip ko sa siwang pero wala naman akong nakikitang tao na nasa bukana. Pero nang buksan ko ito, may paong nakaburad.
Si Ramon yon. Ipinulok ako pabalik. Gulat na bulat ako, Sir Sam. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng pensyong lang. Hindi man lamang ako humininaw sa knono. Nakipagpipidan ako sa kanya. Nakatapis lamang ako ng tuwalya. Nakahubad pan ipaas si Ramon. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko man lang siya pinaalis doon na para bang gusto ko siyang nasa loob ng banyo kasama ko. Hindi ko alam, Sir Sep, pero bigla na nang akong naakit sa kanya. Nagubad siya pang ibaba at syempre, napapikit ako noon. Pasingkabi po sa mga nakikinig at mga may bata dyan kasama niyo. Sorry kids, about muna. Sa pagkakataong yun ay lumapit ito sa akin na para bang wala akong pake. Hinayaan ko lamang siya kung anong gagawin niya sa akin doon. Hindi ko na lamang ibidetalye pero nakuha niya na po ito. Namalayan ko na lamang na mali ito. Namiyamabes na siya ng banyo. Doon pa lang ako napaluha at napaluhod. Doon pa lang ako nabsisi. Lako pa sa sarili ko. Bakit ko siya hinayaan? Napapailing ako, Sir Seth, gawa nung babae ako at alam ko ang dignidad. Pero sa mga punting ito ay parang pinapakan ko na ang dignidad na yan. Napapaisip ako kung bakit. Na para bang ginayuman niya ako. Sobrang labag sa noob ko yan. Galit ako sa sarili ko at dalipin ako sa kanya. Pero ano magagawa ko, diba? Hindi ko naman siya magawang idemanda. Dahil himayaan ko lang siya. Sampal lang sa ayiyan yon. Kaya ang ginawa ko na lang, nilunok ko yung pride ko. Inisip na isang karanasan gamang yon na may hahanin tulad sa napakasaklap na babawat. Mula noon, inat na ako. Pero hindi maalis-alis sa isyu ko ang nangyari. Mapabaling damang ang tingin ko sa isang banda. Nakikita ko yung kahalalang yon. Parang baliw na ako pero nanatili akong matakag. Napakahayop ng kalabuyo ni ate. Masawon pa siya sa isang demonyo. Yung pipong normal lang at isipin mo wala pa naganap. Hindi ako makapipig sa ate ko ng mga panahon na yon. Lalo na kapag nagkikita kami. Napakabait niya. Sa bawat pagpupuri niya at pagmamalaki sa akin, kinungodot yung puso ko. Nasabila ako na talagang subikin sa kanya ang kanukuhan ng kanyang kanaguyo. Ang problema na pati ako apektado doon. At malamang magagalit si ate sa akin dahil doon. Siguro maniniwala kapag sinabi kong ginayuman, diba? Wala. Magiging kalampian pa ang tawon doon. Dapat na pumanab ako pero hindi ko alam. Hindi ako puwersa, wala akong pasa. Walang bakas sa katawan ko na pinilit ako noon. Ibig sabihin, Sir Seth, kahit masabihin ko kay ate ang totoo noon, hindi siya magiging kumbinsibo gawa ng hindi naman ako hindi. Gwapo siya naman, Sir Seth, pero hindi ibig sabihin ito na gusto ko siya sa buhay ko. May karelasyon yung tao at ang ate ko pa talaga. Alam kong may nangyari talaga na hindi pang karaniwan. Silong babae yung ibibigay ang kanyang sa isang tao na alam niyo namang labag na labag yan, diba? O wala na kanyang mga magulang pero ni isang beses mo kabataan ko pa. Hindi talaga ako nanlande. Habang tumatagal, ayan, unti-unti meron akong nakaka-move on. Baliwala na lamang yun. Bad trip na ako pero hindi ko na lang pinagtutuunan ng pansin. Nabi ako noong nagdadasal gawa ng baka mangyari ulit ito. Humidip isang buwan ng nakalipas. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Lagisin ako sa madaling araw. Tawag po ng katawan. Maihi ako. May arenole na ako doon gawa ng iniiwasan ko magtungo sa banyo sa labi. Lalo at may demonyo sa kabilang banda ng bingbing. Maya-maya pa, nakarinig ko noon ng
para bang humahagos. Nasa nabas lamang ito. Natatakot man pero pinili kong alamin yon para mapanatag na rin ang isipan ko. Sumilip ako sa isang siwa. Sa jealousy. Ginawat ko lang ikaw ng bagya. Pero nang tuminin ako sa labas nun, daman na lang ang pagkawindang ko. Nakakita ako ng tao na nakatayo sa harap lang mismo kung saan ako nakasilip noon. Nakatalikod ito at nakatingala. Nakaangat ang kamay. Tapos para bang inaabot ng buwan na umaamag sa liwanag noon. Hindi klaro sa akin ang itsura kung kaya pinitigan ko talaga maigi. Hanggang sa napagtanto ko na yung atawan nito parang katawan ni Ramon. Hindi ako nagkamali. Si Ramon nga. Sa bagay, wala namang ibang lalaki doon maliban na lamang sa kanya. Para itong baliw, pawisan, at patuloy sa pag-awas. Hindi ko din alam sa mga punking yan kung bakit sobrang alinsalan. Kahit na may electric fan ako tapos may ventilator pa sa ikod. Minsan beses ay hindi ako nakaranas ng ganun kaalinsawan sa lugar na ito. Dagpad pa dyan, may halo pang samyo na parabang nabubulok ng ipin nun. Alam niyo yung nabubulok na ipin, tapos may nabara na fanin. Ganun na din nun. Napaduan pa nga ako pero mabilis kong pinakpan ang bibig ko lang. Hindi ko pa rin inaalis ang tingin ko kay Ramon. Malakas kasi ang kutob ko na parang may gagawin itong sa tabi niya. Kaya naroroon sa kapat ng silid ko. Baalim niyo naman ako ito. Kaya nantangga talaga ako. Tapos sa sarili ko ay hindi ko siya pagbubuksan ng pintura. Hindi ako pipipid saan ng mga mata. Dahil kasi sa nangyari sa akin may inalam ko yung mga gayu-gayuma. Na iba't ibang pamamanaan pala ito. May tapik, may pagkain, may pipig. At higit sa lahat, pabamo. Kaya lahat ng mga batayan yon ay iniwasan ko talaga. Dahil lahat ng yun, sa palagay ko'y nangyari sa akin habang naroroon si Ramon. Diglim na ninig ang kanyang katawan. Tapos ibinabaan nito ang kanyang kamay. Hanggang sa nagpayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Bigla na lamang itong lumingon sa kung saan ako nakasilip nun. Nakita ko ang mukha niya na parang impacto. Sa sobrang pagkagulat ko noon, napasigaw ako. Mabilis kong isinara ang bintana. Kimakbo sa silid at nagtalukbong ng uwak. Nakakatakot ang mukha niya. Nakasimangot kirot makapanang kilay. Hindi ko alam kung anong nangyari. Talagang hindi na ako nakatulog na. Gabrayan, pagsapit ng umaga ay milabnat ako. Siguro dahil sa pindi ng pagkatakot. Hindi ako pumasok sa ospital. Hindi ako lumabas ng silid buong araw. Doon yung ako nakamukmuk sa loob nun. Kinaudabihan lang medyo kumaan ang pakiramdam ko. Bita na ako lumabas. Ikinapon ko sa banyo ang laman ng arenola. Pero mabilis lamang yun at kaagad din akong bumalik. Nakita ko pa ang ating napatungo na itong sa trabaho. Hinahapid siya rin mo. Para bang gusto ko nang umalis sa paupahan yan pero naisip ko si ate. Ano naman yung idadahilan ko? Kahit papaanlay mataas ang respeto o sa kanya din na siya tumulog sa akin para makapagtapos ako ng pag-aaral nun. 3 araw na akong lumiban sa trabaho. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Wala akong kala. Hanggang sa sumapik na naman ang isang gabilon. At muli, narinig ko na naman ang paghalos. Kasama pa rin dyan ang alinsalan na hindi ko bawawi kung bakit meron samantanang malamig naman talaga sa civic ko, Sir Seth. Hindi ako mapanatag. May parpe sa akin na gusto kong usisain ang nangyari sa labas. Pero malakas ang kutob ko ng mga panahon na yon.
May hindi normal na tao itong si Ramon. Marahan akong nagtungo malapit sa may pinto. May bitbit pa akong patalim nun. Kung saan may bubuwad sa akin ni Talabella, sasaksakin ko ito. Biluksan ko ang pintuan. Sinipat kong baigi ang buong labas. Pero wala naman akong nakikitang tao. Patay ang ilaw sa tapat ng silid ni Ate Gemma. Sa apartment ko noon ay bukas na nadi. Pero wala pa na diya. Yun nga naman ang nakapagtataka. Bakit may paghangos akong naririnig kanina? Isinara ko ang pintuan at muling nakiramdam. Hanggang sa narinig kong lumaniknip ang pinto sa apartment nila Apinoy. Mabilis akong sumiyip na naman sa bintana. At doon ko nakita ang lahat. Si Amon. Gumagapang habang nakaalat ang siko at tuhod na para bang at tulad ng palabas na daryo. Denoon ang paggapang niya. Pahimtu-himtu na parang gagamba. Sa kabila ng pasaklob na kilabot sa katawan ko, hindi ko inaalis ang atensyon ko kay Ramon. Hubot-hubad ito. Kitang-kita ko ang lahat sa kanya. Dumadaan siya sa lilim, hinbang sa madilim na bahagi. Hanggang sa makarating ito sa isang puno ng kalisay. At umakyat ito doon ng walang kahirap-hirap. Yung kilabot sa katawan ko ay para bang walang katumbas. Nakakatakot ang itsura. Lalo na nung mapadako na siya sa taas at nakita ko ang uno ng tamaan nito ng liwanag mula sa posting ng kalsada. Eto na ra. Eto na yung itsura na nakita ko kumakayan lang kay Ramon. Hindi naman pwedeng guni-guni lamang yun gawa na o walog pa ang puno. Hanggang sa maniwala man kayo o sa hindi. Yung mundag ito, nakatawid sa puno ng akasya sa labas ng bakuran. Medyo distansya ito na aakalain mo imposibleng maraping ngayon. Hindi ko na siya nakita nang gumalaw ito sa kabilang puno. Ang lakas ng kabakulan. Nais kong subaybayan kung saan siya pupunta. Taladong napabunting hininga ako ng pagkanalim-lalim at marahang lumabas ng bahay. Kinalmahan ko ang sarili ko na parang wala naman. Kung sakaling makita ako ni Ramon, tatakbo ako sa matahong lugar. Sa napapandaan ko ay pasado 11:11 na ng gabi. Naalala ko ito gawa ng laging maselan sa akin yung mga panahon yun. Bawat oras at sandali, binabantayan ko. Siguro naman naiintindihan niyo kung bakit. Nang makarating ako sa gilid ng kalsada, may pamilan-ngilan mga sasakyang napapadaan. Nakikita ko si Ramon na gumagapang sa gilid lang ng pardera. Hindi ito makikita sa kalsada gawa na din ito nagtatago sa may sulok. At natatabunan ito ng mga bukang vidya. May nakayuko sa gilid ng paderlian. Hindi ko pinapahanatan na nakatingin ako sa direksyon niya. Kimawid ako sa kabila. Hindi talaga kapansin-pansin siya doon. Maliban na lamang kung talagang sisilipin mo. May tao pang napaiyi doon pero hindi man lamang ito nakita ang gumagapang sa harapan. Tumambay ako sa may mga nakahilerang mga vendor. Nakita kong umakot siya ng pader ng pakabilis-bilis noon. At hindi ko na nakita pa. Doon ito sa napakanaking bakanting lote nagtungo. Na kung saan naman may ilog doon at ang tawid nito. Isang subdivision. Hindi ko alam pero hinala ko. Doon ito papunta sa may isang punerarya. At hindi na ako nagkamalinuan. Lagsuriin kong lugar. Nakita ko ang anino niya na pumunta sa likod ng pasilidad na yan. Siyempre, mabilis na pumasok sa isip ko kung anong gagawin niya. Kaswan yun. At malamang, kakain yun ng kung ano sa punerarya.
Bali-bali din akong umuwi. Inantay ko siyang bumalik. Inabot yun ng madaling araw. Saka ko palang siya nasilayan. Pero gulat na gulat ako noon. Gawa nam nakatuon lang ang atensyon ko sa puno ng talisay. Pero sa ibang direksyon ito dumaan. Sa gilid ng banyo, kung saan may butas ng imbornal. Kitang-kita kong sobrang duwi niya pero hindi na panik ang mukha nito. Dumiretso siya ng ligo nun. Wala ng araw na yon, pinagplanuhan kong subaybayan ang mga dalaw niya. Isa kasi sa mga dahilan na gusto kong may gawin sa kanya na hindi maganda. 4 na beses lumalabas ang aswang sa loob ng isang buwan. At ang mga araw na yon ay magkakasingod. Na kung saan naman buhay na buhay ang buwan o presensya ng buwan. Kaya naman kalendaryo na naging basyan ko at tumutugma layan sa reset. Palihim ko lamang itong ginagawa pero syempre, kulaw ang alam ko patungkol sa aswanggon. Hindi ako isang faith healer. Hindi ako manggagamot. At wala akong alam sa kung anong mga oras na yan. Nagtanong-tanong ako noon sa mga kakilala ko sa ospital kung may anam ba silang albularyo na nakatira doon lang malapit sa lugar. Gusto ko kasi manaman kung paano kontray ng aswang. Pero hindi ko talaga sinabi ko ano ba ang totoong motibo ko. Kung bakit naghahanap ako ng albularyo. Tinawanan pala ako Sir Seth at ba't daw ako nagtatanong ng albularyo? Nurse daw ako nun. Hindi naman may pagkakaila na talagang taliwas ang kanyang paksadar na sa profesyon ko, di ba? Hanggang sa ning gwardiya na sabi sa akin na may kinana siyang albularyo. Kiyuhin niyo mano. Pawalanan na lamang napin ang gwardiya na ito na si Erwin. Sabi ko naman sa kanya ay samahan niya ako kung saan ito nakatira. Tagabagong silang. Sa may unahan lamang ng pula ito nakatira man. Lapaong pang-araw ako noon. Pag-out ko ng hapon, hinantay ko yung gwardiya. Ay na nga sinamahan niya ako. Tanong pa ng tanong ito kung ano ba daw ang sadya ko. Pero sinabi ko lang na may ipapadamot ako noon. Baka ako nabati ako gawa nung ilang araw na rin akong hindi nakakatulog. Pero alam niyo naman yung latong dahilan kung bakit hindi ako nakakatulog, di ba? Dahil sumusubaybay ako kay Ramon. Lupsawan ng bahala na talaga ako nun. Basta mapanapili ko lamang na lihin nito tiyak ay hindi magiging problema sa arte ko. Isipin namang noon na nahuyo ang kanyang kanaguyo ng ibang tao. Basta pagkatapos doon ay mapapanatad na ako. Yun gaw ang tanging inaasam ko at wala ng iba pa. Pasado 7:00 ng gabi na kami nakarating. Lablakad pa kami noon ng mga ilang distansya. Lahat sa mataas na lugar ang kinaroroonan ng bahay ng albularyo. Pangalanan natin itong Mang Baston. Nang makita ko ito, medyo kamukha ng gwardiya. Iniwan din naman ako nito matapos siyang makapagmano sa kaning tiyo. Maliit na bahay lamang yun pero gawa sa semento. Yung likuran na isang creek. Naamoy ko doon ng samyo na para bang imbornal. Hindi na ako napatumpik-tumpik pa. Sinabi ko yung sadya ko noon. Naklakoy napadako ako doon para malaman kung ano ang palontra sa aswal. At sa kung paanong paraan ikaw mapapatay. Lagtaka ang albularyo. Bakit ko doon natanong nito? Uy ka pa niya. May aswang ba o manong gumagabala sa akin ngayon? Imiling ako. Silabi kong wala. Dagdag ko pa'y nakisuyo kasi Althea ko gawa ng iyong anak niyang inaaswanggan. Pero marina ko sinabihan ng manggagamot na nagsisinwalin umano ako. Hindi ko umano maitatago sa kanang lart nun. Amoy aswang ka. May marka ka pa. May marka ka sa kabuong katawan mo. Para nang karelasyon ninyo aswang eh. Magsabi ka rin totoo kung gusto mo ng tulong. Sambip ito. Hindi ka agad ako nakapagsalita. Balot ako ng pagtataka.
Alito marbe. At bakit buong katawan ko may markanon? Tapos perelasyon ko pa umano ang aswang. Hanggang sa muling nagsalita itong matandang ito. Siguro ay napapansing naguguluhan ako kaya nagpaliwanag siya nun. Hindi to. Bihira lamang daw ang isang tao na nagkakaroon ng marka sa katawan mula sa aswang. At mas tanong bihira umano na buong katawan ko pa ang may marka nun. Mapagkakamalan talaga ako. Mapagkakamalan talaga umano ako noon. May isibing aswang. Sa paladay niya nga ay naging karelasyon ko ni Law. At may nangyari sa amin noon. Bigla akong napaluha. Napaiyak ako. Inamin kong hinalay ako nito. Wala akong nagawa. Hindi ko man inisip ang bignigad ko. Hilayaan ko lamang siyang galawin ako at madim ang pagiging birhen ko. Laibigay ko ng wanang reklamo. Humabulgul ako ng diyak. May lapasilip pa noon sa pinto pero sinita ito ng matanda noon. Silara niya ang pintuan. Maging ang asawa nito ay tinalabas ng bahay na para bang naiintindihan nito ang pagiging maselan ng mga sandalin yon. Pero napatanong ako sa kanya kung ano ba ang marka. Dito niya isiniwalat sa akin. At katulad pa na ba ito ng ibang mga kwento dito. Ang sabi ng albularyo, hindi ko daw ito makikita. Sila lang na may malalim na kaalaman na makakapansin ito. Laway umano ang marka sa katawan ko. At amoy na amoy daw ito ni Mang Baston. Maligo man daw ako na makailang beses pero hindi ito matatanggal hanggat hindi maalis ng albularyo. At dahil meron daw ako noon, nasusubaybayan umano ako ng Vilalawa sa lahat ng mga ginagawa ko. Maging sa pagtulog ko ay alam na aswang. At yung nangyari daw sa akin, na wala akong nagawa nung halayin ako ng aswang, ay dahil sa isang dayuma. May ipinakain naman na sa akin na siya namang dahilan para maakit ako at luyang ibigay pati ang pagkababae ko nang walang reklamo. Mabuti na lamang umano at hindi ang gawang ipinakain sa akin nun. Dahil kung nagkatawan, posible umano ako maging aswang. Naawa daw siya sa akin. Lagtanong pa ito sa kung kailan nangyari. Sinabi ko naman ang lahat nun. Maging ang pagsabalibay ko sa nilalang na si Ramon. Nakako, 4 na beses sa isang buwan ito kung lumabas sa gabi. Pinasaan yung aswang. Then ako lang may kurisidad. Ako nang binang nakakakita sa kanya. Naniniwala na ako na nagsasabi ko ng totoong ngayon. 4 na beses niya. Ang unay bago magkabigogan ng buwan. Hanggang sa ika-4 na araw yan. Balbal yan, iha. Tinupintan yung pinararya, diba? Abali baka may kaibigan yan doon. Baka may iba pang katulad yan na nagtatrabaho doon. Malamang, ang mga bitukang kinakain. Hindi naman ito mahalaga kapag pinablamayan ng saulabi. Yagdag ng albularyo. Hindi niya raw ako bibigyan ng ideas kung ano ang mga pangonta doon sa pamamahay niya. Ipapakita na lamang ang lahat sa kung paano niya gawin ito. At doon mismo mangyayari yun kapag papatay ng aswang. Sinabi niyang siyang papatay. Pero maghahanap daw kami ng tamang pagkakatawan. Pupuslit doon sa bahay itong si Mang Baston. O obserbahan niya muna ang galaw at makahimbira mang ito nag-iusa. Sa pagpapatuloy nito, isasama niya umano ang tamangking ang gwardiya. May armasyon at makakatulong ito para sa mabilisang panpuksa. May sinabing araw si Mang Baston, bago pa umano ang ikanawang silang ng buwan. Malalagi siya sa amin, kasamang pamangkin. Madalawan ako noon. Ayos lamang na doon sila pamuslit pero naiiya ako kay Arwin. Lalo na't ito pa naman ang gwardiya dito. At talagang may respeto to sa akin noon. Paano na lamang kapag naraman niya lahat, diba? May inalay ako.
Makabuwa bang pagbigin nito sa pagkatao ko? O hindi naman kaya magiging sanipa sa pagkabunyag ng lahat? Bagamat may ganun akong agam-agam, hindi ako tumanggi. Sabi ko kay Mang Baston, kung yan ang gusto ng matanda ay ayos lang. Dagdag ko pa, ako na ang magsasabi kay Erwin. Pero ayon naman sa albularyo, maaaring alam na daw ni Erwin ang nangyari sa akin noon. Nagtatago lamang ito. Dahil kung may karunungan si Mang Baston, may karunungan din umano si Erwin at hindi hamak na mas matapang ito dahil kilala niya ang pagkatao ng kanyang pamangkin. Nagulat ako noon, napailing at bahagyang namangha. Kung ganun pala, isa ding albularyo itong si Erwin. At kung may karunungan ito na katulad ng matanda, alam din ang marka ng aswang sa katawan ko. Pero lingid lang sa kanyang kaalaman ang nangyari sa akin noon. Pagkalabas ko ng bahay, bumungad sa akin si Erwin. Akala ko'y umuwi na pero hindi pa pala. Panatag ka na ba? Pasensya na. Mahirap ipaalam kung ano ako. Ganun din sa kung anong tingin ko, mga sinapit mo. Kaya kinakailangan ko itong itago. Ilayaan ko yung tiyo. Narinig ko yung lahat. At huwag ka mag-alala, tutulong din ako. Doon man dapat kita tinulungan eh. Mas sandaling inaalam mo yung patungkol sa mga dayuma. Halata talaga na may nangyari na sa'yo nun. Sambit ni Erwin nun. Ang totoo, si Erwin din ang nagsabi sa akin patungkol sa gayuma. Ang hindi ko lang alam, na itong taong ito pala ay ang tulay para maging panatag na ako. Ito din ang tutulong sa akin. Ihatid mo yan, Erwin. Dadaan ka naman sa kanilang lugar. Hanggat maaari, isaglit mo talaga sa kanila para mapagplanuhan natin ang gagawing pagtugis sa aswang. Mungkahin ni Mang Baston. Sumunod naman si Erwin noon. Hinatid niya ako doon mismo sa gate. Nakita ko pa nga si Ramon. Pasimple kong sinabihan si Erwin na yun na ang aswang. Ay naman kay Erwin, alam at ramdam niya umano. Dagdag pa niya, ito palang aswang na ito ang may ginawang kahalayan sa akin. Madalas niyang nakikita si Ramon pero hindi niya inaasahan na ito ang kalaguyo ng ate ko at kapitbahay. Matapos makapagudyat si Erwin, mabilis akong naglakad patungo sa silid ko. Pero humarang bigla itong si Ramon. Yung kamay pa nito ay nakatukod sa pintuan ng apartment. Tapos sinabing, may kasinta na daw pala ako noon. Sinabi ko namang umalis siya sa harapan ko pero hindi ito nakinig. Mabuti na lang at naroroon sa Erwin. Hindi pa ito nakakaalis noon. Nagkatitidan silang dalawa. Pagkatapos ay tumalikod na itong si Ramon at may pahabol na bulong. Ang sabi nito, siguraduhin ko lang daw na hindi ko magiging nobyo. Papatayin niya umano. Hindi na ako nagsalita pa. Pagkapasok ko sa loob, dali-dali ako nagsara ng pintuan. Sa mga sumunod na gabi, tumatambay palagi itong si Ramon sa tapat ng silid ko. Umuupo sa bangko tapos doon sa gilid ng pinto sumasandal. Hindi na ako makalabas doon. Ultimong pagdumi ko, doon na lang sa Arinola. Kapag lumabas kasi ako ng mga oras na yon, baka halayin na naman ako ng walang kalaban-laban. Hindi ko naman magawang sitahin gawa ng baka may gawin ito sa akin. Sapat na yung pagmumuni-muni ko noon. Pero kapag higit pa doon baka patayin pa ako nito. Kaya imbis na lumabas ay nagmukmuk na lamang ako sa loob. Kung minsan pa, sa ospital na lamang ako naliligo. Hanggang sa dumating ang araw na sinasabi ni Mang Baston. Alam niyo, hindi pumasok si Erwin. Pagkalabas ko kasi noon sa ospital ay hindi ko siya nakita. Ang karelyebo niyang nasilayan ko. Nagtanong naman ako noon at ang sabi nito, nagbakasyon daw si Erwin. May pansamantalang papalit daw dito. Wala pa akong idea sa kung nagbakasyon nga ba.
Basta pagka-uwi ko noon ay nakabungad siya sa may gate at kasama si Mang Baston. Para bang sinadya ng tadhana daw sa mga pagpakatong yun ay wala din si Ramon. Nakakandado ang apartment pinaate. O what is sila? Ako naman noon ay dalibeling madlinis. Hindi ko muna pinapasok ang magbiyo gawa ng mabaho ang silid ko. Muntaking iba naman doon ako dumudumi sa arenola. Malay nga nakabukas pala yon. Dilo kami nag-usap noon. Dapat daw sa mga puntong yon ay hindi ako magpapahala pa. O baga magiging kampante ako. Hindi ko papansiwin si Ramon. Kinalay na sa loob naman daw sila. Pero ang tanong dyan, paano sila kilos? Di ba nga lalabas naman sila kaya makikita din sila ni Ramon? Lalo na kapag umihiba o kailangan sa labas nun. Pero para bang basang-basa na ni Mang Baston ng lahat? Hindi daw sila nanabas kapag nariyan at nakasabalibay si Ramon. Hindi din mararamdaman ni Ramon na naroroon sila sa noob. Basta nakatago sila at maging ang espiritual na kung ano yung karagang-karaga niyan. Hindi din daw malalaman ni Ramon. Mararamdaman nila ito pero hindi sinaramdam ni Ramon noon. Kung sa bagay, maraming pagkakataon na maayos ng bahay itaw si Ramon. Maliban pa dyan ang pagkapidat sunduya sa habi ko sa may iski ka ng alwara. Basta wala akong ibang gagawin kung hindi ang magiging panatablaw. Trabaho, uwi, at hindi matatakot. Nasa bahay lamang umano sila. Sumang-ayon ako gawa ng nagtiwana talaga ako nun. Ang magpiyo, sa may likuran banda natutulog, habang ako naman ay sasilid. Bali ang pwesto na kasi ng apartment. May isang silid yun tapos may daamin ito patungo sa may likuran, kung saan naman naroroon ng maliit na kusina. Ang kabuang itsura, napapagitna ng silibay ng sala at kusina. Kaya nang sinabi ko, iisang bahay lang naman yung dati kaso ginawan paupahan at hinati sa dalawa. Umaga, iba ang itsura ng loob ng bahay larate. Ipadim sa akin. I know at kumpiyansa talaga ako. Pero nahihiya ako gawa ng may mga personal akong ginagawa. Pagbihis at pagligo, na posibleng makita nila magpiyo ang ilang mga parte doon. Pero, nagsawalang bahala na nawa ko. Pang-araw ako kaya ginawa ko tanadamala sinabi sa akin ni Mang Baston. Itong sa Erwin, seryoso tahimik. May 3 araw na din silang nasa bahay. Wala pala doon nakakaalam nito. Maging ang ate ko ay walang idea. Hindi ko alam kung paano ba ito nangyari. Napakadaling nila. Matapos ng 3 araw ay nagsimula na silang maglagay ng kung ano-ano gin sa loob. Mga asin sa bawat kanto. May abo pa at nakakipa ako ng mga batong kulay puti. Hindi ko alam kung para saan yun. Hindi naman kasi ako nagtatanong yun. Hindi kami halos nag-uusap. Hanggang sa dumaping na ang gabi bago pa ang kabiludan ng buwan. At ang gabing ito ang unang sumpong ni Ramon. Hinakaan ako pa noon na doon ay tututugisin. Pero hindi pa. Lakitan nila na lumabas ng bahay si Ramon. Lasanyo aswal. Kilabukasan naman noon, hindi ako pumasok. Pilaliban ako noon ni Mang Baston. Ang hindi ko alam. Ito na pa na ang mga sandaling. Pupuk sa ina itong Ramon na ito. Ako ang ginawang pamain. Siyempre nung una nagreklamo ako gawa ng ibahin inaasahan ko eh. Unless sa isip ko parang i-interrupt nila si Ramon pero ang sabi ni Mang Baston, aakipin ko daw ito. Sisimulan ko sa umaga hanggang sa gabi. Yung pipong papansiwin ko na at papakitaan ng kakaibang motibo. Akip talaga. Dadalhin ko lang ito sa hindi mataong lugar. Naiintindihan ko naman yun. Hiwas bulabog din gawa ng posid din man laban ito. Hindi ko nalamang babanggitin dito kung saan ko dilala. Basta umaga pa lang. Yabas pasok na ako sa bahay.
Nakatapis lamang ng tawaya. Napatuwad pa nga ako sa harap ni Ramon noon tapos sabay lingon sa kanya at kitina. Para bang hindi ko na kilalang sarili ko. Itong si Ramon ay katok ng katok sa apartment. Hindi ko naman yan pinabubuksan. Para bang kating-kati na ito. Kinagabihan, inaya ko si Ramon. Sabi ko sa kanya pag alis ng ate ay gagala kaming dalawa. Aba, tuwang-tuwa. Talaga makikita kong nananabik yun. Pag alis ng ate, nakabihis na ako. Nakabantay si Ramon. Yung bihis ko pa pang mababang lipad. Damin na ganon. Walang ano-anong lagudyat ako ng pagtango noon kay Ramon. At dito'y sumunod na kaagad siya sa akin. Lakad lamang ako ng lakad noon at wala kaming usap-usap dalawa. Alam kong sa mga puntong yun ay nakasunod na sa akin sila Mang Baston at Erwin. Basta nang makarating ako sa lugar na animoy tambakan ng mga basura, kumabig ako doon sa may damuhan. May sirang bahay doon. Sumunod naman itong si Ramon. Kinakabahan na ako noon. Lalo na itong si Ramon ay naririnig kong humahangos. Maliwanag pa rin ang buwan noon, Sir Seth. Panay tingala nitong si Ramon at pansin kong hindi na mapakali. Nagsalita pa nga ito at ang sabi ay saan ba daw kami pupunta at gusto niya daw ako mahalikan. Walang hiyang manyak talaga yung aswang na to. Doon sa bakanting lote na sobrang daming damo, doon ako huminto. Talahib ang namamayanin dito. Lampas tao. Mabaho ang lugar na para bang doon dumudumi ang mga tambay. Naghubad ako ng damit pang itaas. Kitang-kita ko ang kilig ni Ramon. Nanginig yan saglit at kahit madilim, nakikita ko naman ang mukha niya dahil sa banaag ng buwan. Inilabas ko talagang dibdib ko noon. Kahit alam ko namang nasa malapit lang si Mang Baston. Gigil na ako at gusto ko may mangyaring hindi maganda dito sa nilalang na ito. Pinasabik ko si Ramon. Sabi ko, mag-antay lamang siya saglit. Sumagot naman ito kung bakit. Tsaka bakit doon din mahirap daw ang posisyon namin doon. Sabi ko naman ito ang gusto kong lugar. Mas maganda kasi pag panakaw ang mga sandaling yon. Maya-maya ay biglang lumitaw ang magtiyo. Akala ko'y tatakas itong si Ramon. Pero nagulat ito at bigla na lang napaluhod. Na para bang bigla na lamang nawalan ng lakas. Hindi ko alam ang nangyari. Pinaalis na ako noon ni Mang Baston. Dali-dali akong tumakbo. Idantay ko sila sa may bandang kalsada. Maya-maya nakita ko si Erwin na papalapit sa akin at ang sabi nito, umuwi na daw ako. Sila nang bahala nun. Sa mga sandaling yun wala na umanong lakas si Ramon. At maya-maya lang ay papatay na nila ito. Medyo gumaan ang loob ko nun. Pero may parte sa akin ng kahit papano nakokonsensya. Naisip ko rin si ate. Pero mabilis din naman akong natauhan. Na tama lang ang ginawa ko. Hindi lang ito para sa akin kundi pati na rin sa kapatid ko noon. Umuwi ako noon, Sir Seth. Kinabukasan pa ay dumalaw itong si Erwin. Ang sabi ay tapos na daw ang lahat. Huwag na daw ako mag-alala pa. Nagtalong naman ako sa kung anong ginawa nila pero ayon kay Erwin, sa kanila na lamang daw yon dahil hindi talaga kaaya-aya. Sinabi niya na lang na sinubukan pang pumalag nito. Nag-anyong aswang at nagkaroon pa umano ng pambubuno. Ipinakita sa akin ni Erwin ang tama ng pagkalmak nito sa kanyang kamay. May sugat na malalim ito. Dagdag pa ni Erwin, hindi lang si Ramon ang aswang dahil may isa pa umano bukod sa kanya. Naramdaman ito ni Mang Baston. Tama ang hinala niya. Aswang nga ang kaibigan nito na nakapuslit sa may punerarya. Nagtanong naman ako sa kung anong gagawin nila doon. Ang sabi naman ni Erwin, si Mang Baston na umano ang bahala.
Hindi na umuwi pa si Ramon nun. Takang-taka si ate. Nag-aalala. Tatanong ako. Nagdahilan ako, sinabi kong nakita ko itong may kausap na babae. Doon may umiyak si ate. Na babae daw pala si Ramon. Pinayuhan ko naman yun na masamang tao si Ramon. Dagdag ko pa pinangka ko nitong halayan. Kahit ang totoo, may nangyari na talaga sa amin noon. Noon ko pa dapat sinabi sa'yo ate, pero wala pa akong lakas ng loob. Hindi mo ba napapansin ate, na hindi na ako halos nagpapakita sa'yo? Yan tuwing dahilan. Napatango si ate at yumakap sa akin. Sabi niya ay dapat sinabi ko kaagad. Kapag bumalik umano si Ramon ay papalayasin niya ito. Pero ang hindi alam ng ate Gemma, patay na ang kanyang kalaguyo nun. Matagal din bago ko inamin kay ate ang lahat. Hindi ko naman dapat sasabihin kumaga habang buhay na lihim yun pero dahil kay Erwin ay napilitan ako. Total, naroroon naman si Erwin na makapagbibigay patunay yon. Nagkatuluyan kami ni Erwin. Naging asawa ko na siya. At kasalukuyan kaming nasa Negros. Ito yung sumuporta sa akin na sabihin kay ate ang buong katotohanan. Sa harap mismo yun ng asawa ko at nasama pa si Mang Baston bilang backup. Akala ko magagalit pero natuwa pa ito. At sinabing kulang pa umano yun. Dapat umano, kinarne ang katawan ng manyak na aswang na yon. Dekada 80 sa lugar ng Aklan. Namamayagpag noon ang mga aswang sa lugar. Hindi naman natin may pagkakaila ito. Ito talagang lugar ang isa sa kinilang lugar na pinamumugaran ng mga taong may sa pagkakanibalismo. Pinaniniwalaan ito noon na nagsimula ang lahat ng may isang taong nagtayo ng isang kulto. Ayon sa sabi-sabi, ito yung tinatawag na si Pinyente Gimo na taga Dueñas, Iloilo. Pero base sa mga matatanda doon, banyaga umano na napadako ang sanhi sa lugar mula pa noong unang digmaan. Walang eksaktong dahilan, impormasyon, detalye sa kung saan ba talaga nagsimula ang aswang. Pero maniniwala ba kayo sa akin kung sasabihin ko sa inyo kung ano ang totoo? Ito lamang ay dahil sa patuloy na paglakas ng kuryosidad ko noon. Bagay na masasabi kong katulad niyo rin ako na mapang-usisa. Kapag may mga bagay na hindi pangkaraniwan, mga kaganapan, senaryo at iba pa, basta walang kasagutan, di ba nababagabag tayo? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Yahweh. Tubong kapis talaga ako pero dahil sa pinili ko noong manatili sa puder ng mga abuelo ko na nakatoka naman sa Aklan, dito na ako namuhay talaga. Sa ngayon ay matanda na ako. Napasulat ako para linawin sa inyo ang mga kababalagan na nagpasalin-salin at nag-iiba-iba sa patuloy na pag-usad ng panahon. 17 taong gulang ako ng mga panahon na ito. Kakatapos ko lamang ng high school. Walang ibang laman ng mga notebook ko noon kung hindi ang mga iba't ibang uri ng nilalang. Ginugulit ko kasi ito batay sa mga naririnig ko. Dito pa lang, mababasa niyo na kung gaano kalalim ang pagkahumalin ko sa kababanagan. Ewan ko ba, wala naman kaming lahing albularyo. Sa makatuwid, lumaki ako na malayo sa kanyang usapin. Pero bakit nga ba tila hinahatak talaga ang simpatya ko sa mga bagay na ito? Siguro, dahil sa impluwensya ng nakapalibot sa akin, lalong-lalo na sa mga kaibigan ko noon. Nung nasa bahay na ako ng lolo at lola ko, mas naging magaan ang pakiramdam ko. Masaya ako kasama nila. Doon kasi sa bahay namin sa Capiz, buryong na buryong ako. Bugtong na anak lamang ako. Itong tatay ko, may sa pagkaano ito,
Dating binabae, tapos napaibig sa nanay ko. Hindi ko itatago yan dahil ito naman ang totoo. Pero sa kabila noon, may magandang trabaho naman siya. May negosyo. At mula noong maging sila ng nanay ko ay pinaunlad na nila ito. Ang problema nga lang ay mas napagtutuon na nila ng pansin ng mga material. At nila nakalimutan na yung para sa akin at kinabukasan ng pamilya. May kaya nga kami sa buhay. Nasa level na wala nang ibang iisipin kung hindi ang mas paunlarin pa ito at magantay na lamang ng pera mula dito. Pero wag ka. Dahil kung gaano ako karangya doon sa poder ng mga magulang ko. Dito naman sa lolo ko ay naranasan ko talaga ang kung anong ibig sabihin ng kapag may tiyaga, may nilaga. Kaya nga gusto ko dito gawa ng nakakagala ako. At masaya talaga ako sa ganitong estado. Siguro'y nagmana lamang ako sa nanay ko na isang payak na tao lang. Ang hindi ko alam, may nakatago palang lihim sa buhay ko. Sa buhay namin o pamilya ng side ng nanay ko. Nasabi ko naman na malayo kami sa usaping kababalagan, di ba? Ako lang ang nagkaroon talaga ng malalim na interes dito. Pero sa huli ay may natuklasan ako noon. Kabi-kabila noon ang pagpaparamdam ng aswang sa lugar. Yung mga tao kahit may mga aswang di umano, parang normal lang. Nasanay na ang mga ito. Nakakasalamuha ako yung mga yon kaya alam kong hindi sila takot. Isa pa, nagkaroon ako ng maraming kaibigan doon. Makakarinig na lang ako na may dumadaan daw na aswang. May kasama pa umunong sigbin sa may harap ng bahay namin. Sinabi ito ng kapitbahay namin na naging kaibigan ko na itago na lamang natin sa pangalang Salido. Ayon pa dito, tiningnan lamang umano ng lolo at lola ko habang nasa beranda mga ito. Tinawag pa nga ng lola at sinabing bakit hindi muna sumaglit para magkape nun. Mantakin nyo, ganun sila. Samantalang sa ibang lugar kapag ganun, nagkakatakpuhan na at mabubulabog talagang buong nayon. Kung sa bagay, hindi naman talaga nananalasa yung mga aswang sa aklan. Pero may sinabi sa akin si Salido na medyo nagpabagabag sa akin ng konti nun. Ito manong aswang na ito, mula nang mapadako ako sa lugar, nagiging madalas ng pagpapakita. Inakala pa nga daw noon ng mga magulang ni Salido na baka may pakay sa akin dahil ang kadalasan na pag-iinteres nito ay mga bagong salta. Pero parang napapadaan lamang umano daw talaga. Yung lolo at lola ko pala, Sir Seth, ay itago na lamang natin sa mga pangalang Lola Macaria at Lolo Abico. Ayon sa lola ko, kilala niya umano ang aswang sa lugar. Mabait naman daw ito at matagal na rin napabadaan sa amin palagi. Sinusuporta nito ng lolo at ang sabi ay totoo daw ang salaysay ng lola. Tinanong ko sila kung hindi ba sila natatakot nun. Ngumingi sila mga ito. Mas katakutan umano ang tao dahil mas peligro ito kesa umano sa mga aswang. Yung aswang ay walang ibang iniisip kung hindi ang iwasan malaman ng mga tao na isa siyang alimaw. Kaya nga magalang at sobrang galante talaga. Pero yung mga tao umano, walang pake. Kapag umiral na umano ang kapusukan, nagsasawalang bahala na lamang, lalo na sa mga taong hindi sibilisado ang pag-iisip. Sa mga narinig ko ay nawala ang pagkatakot ko sa mga aswang. Nalibat talaga yung paniniwala ko patungkol sa kanila noon. Nasabi ng lola ko na kanibal talaga mga ito. Pero pinipilit nilang kumain ng normal. Minsan nga lang ay hindi maiwasang kumain talaga ng karne. Gawa ng ito naman ang nagpapalakas sa kanila. Lalo na kapag sinusumpong. Pero hindi tao ang kinakain. Bagkos ay mga alaga lang nitong hayop. Palaisipan sa akin ito, Sir Seth. Tama naman gawa ng medyo off yung mga naririnig ko nun. May kwento pang naririnig ako na mga aswang nananalasa umano ng mga hayupan. Kung tutuusin talaga ay pwede naman silang mag-alaga ng sarili nila makakain.
Bakit pa mananalasa, di ba? Tsaka kung walang kaya talaga pwede namang magganap ng mga ligaw na hayop. Masyadong pinagmalabis ang kung ano talagang aswang nun. Bueno, napalayo na tayo sa paksa. So ayun na nga at wala lang talaga mga ganyang nilalang saklan. Lalo na sa lugar kung saan ako naroroon noon. Isang gabi habang napapabisita ako noon sa bahay ng tita ko, napainom ako. Ito din naman kasing asawa ng tita ay inaya akong uminom noon. Tapos hindi ako marunong talaga tumanggi. Lalong-lalo sa mga kaanak namin. Ito namang pag-alok na ito ay paminsan-minsan lang. Napatagay talaga ako noon. Naparami pero naggagawa ko namang makayanan ito. Gawa ng sanay din ako ang uminom. Kahit nasa ganong edad pa ako ay may bisyo na ako, Sir Seth. Naninigarilyo pa nga ako noon. Nung lumalim na ang gabi ay napagpasyahan ko nang magpaalam noon na uuwi na. Ito pa naman mga abuelo ko hindi natutulog kapag hindi pa ako dumadating. Pero hindi naman sila nag-aalala gawa ng alam nila kung nasaan ako noon. Nagpapaalam ako para hindi mahati ang kanilang atensyon. Sadyang ayaw lang nilang matulog kapag hindi pa ako nakakarating. Yun bang hindi pa tapos ang araw kapag hindi pa ako natutulog noon. Medyo may kalayuan ang bahay ng tita ko. Nasa 1 kilometro. Pwede namang sumakay pero pinili ko maglakad noon. Dala ko pa noon ang radio cassette ko. Siyempre ang ingay ko sa daan. Pakuyakoy pa ako noon habang naglalakad. Yung bang nakapamulsa pa tapos nakatungtong radyo sa balikat ko at inaalog ang ulo. Dahil nga sa malalim ng gabi na yon, tingin ko ay ako na lang atang naglalakad sa kalsada. May ilang mga poste pang walang ilaw. Kalamak noon yung kawat-kawat. Tinitirador ang ilaw ng poste para maging madilim noon. Nung papaliko na ako patungo sa looban, biglang may sumabay sa akin. Wala lang naman ako noon gawa ng inaakala kong residente lamang ito. Binati ko ito pero hindi ko man lang narinig na tumugon. Kung kaya napahinto ako at lumingon sa kanya. Dito ay para akong hihiwalayan ng kaluluwa. Nagmistula akong kandila na nakatirik at hindi talaga nakadalaw. Aswang yon. Aswang ang nakasabayan ko. Sa kauna-unahang beses ay nakakita na talaga ako ng totoong aswang. Hindi ito yung mga ginuhit ko sa notebook ko. Tao lang ito pero magulo ang buhok niya. Hindi ko makita kung may mga mataba gawa ng ang iiting doon. Pero aminado akong nakatitig ito sa akin. Pinihit ko ng dahan-dahan ang volume ng radyo. Hanggang sa pinatay ko ito. At dito ay umatras ako pabalik sa kalsada. Gawa ng doon ay may liwanag. Kapag nagpatuloy ako ay madadaanan ko ang mahabang karimlan bago pa makakarating sa isang likuan. Na kung saan may maliit na poste doon na may ilaw. Pero bigla na lang yung nagsalita. Yung tinig niya ay nakakapangilabot. Nasa malapit lang kasi pero parang nasa malayo ito. Na parang nanggagaling yan sa gilid-girid o hindi naman kaya sa ilalim ng lupa. Etong boses na yon. Ayon dito ay wag daw akong matakot. Sinadya niyang sundan ako gawa ng ihahatid niya ako sa amin noon. May mga tambay umano sa unahan. Nag-aabang ng mapabataan para pagkainteresan. Tigid ng mga aswang ay ako umano ang pakay ng mga ito. Ito umano ang mga kawatan sa lugar. Alam na mga ito na marami daw akong pera. Alam na anak mayaman umano ako noon. Bahagyang kumalma ako pero hindi pa rin maiwasang matakot dahil nga iba na kapag aswangin kasama mo. Tumango ako at naglakad. Hanggang sa napansin kong tila may nakabuntot sa kanya. Aso ang pagkakakilatis ko noong una. Pero nagtaka ako gawa ng paiba-ibang postura ng paglalakad noon. Tumatagilid, umaatras, umaabante at napakalikot ng ulo. Tumatalon-talon. Kahit ayaw kong magsalita.
Nagtanong ako sa aswang kung ano ba tong nakabuntot sa kanya. Sigbin umano. Dun ako nagtaka na ganun pala talaga yung sigbin. Taliwas talaga ito sa mga narinig kong kwento. Ang iba kasi ang sabi ay mahaba ang tenga. At puro atras man ang lakad pero hindi naman eh. Katunayan yung mukha ay may sa pagkaaso. Yun bang naghahalo ang kambing at aso nun? Maliit lang na mas maliit pa ng konti sa ganap na pusa. Kulay itim. Hindi mahaba ang tenga. Maliit lang pero dikit sa mga mata. Yun bang nakaduro yung direksyon sa mata nun? Hanggang sa nakikita ko na sa unahan ng mga tambay. May napansin pa akong naglakad patungo sa gitna ng daan pero galon na lang ang pagpulasan ng mga ito nang umangil bigla ang nilalanga. Para bang binatong aso yung mga yon. Para pa nga ako nung mapapatawa. Namangha ako din sa aswang na yon. May malasakit ito. Nung malapit na ako sa bahay, paglingon ko sa likuran ko ay wala na yung nilalang. Ginala ko ng mas malawid ang paningin ko pero wala talaga akong nakikita nun. Kaagad kong sinabi yun sa lolo ko. Inihatid ako ng aswang at hindi man lamang ako nakapasalamat gawa nang nawala na lamang ito bigla. Napatawa si Lolo Abico. Sinabi niyang lasing lamang umano ako. Bakit naman daw ako ihatid ng isang aswang nun? Hindi daw kasi namamansin ito kahit pasigawan. Giniit kong totoo ang sinasabi ko. Hanggang sa natahimik ang lolo. Napalingon sa isang banda. Maya-maya pa'y nagpaalam itong aalis siya saglit. Babalik din kaagad. Matulog na daw ako dahil si Lola umano ay kanina pa nagkukusumisyon sa kanya. Kung hindi niya daw inabisuhan ito na mauna ng matulog talagang magpupuyat yon. May alta presyon pa naman ito. Wala lang ako pag-alis ng lolo. Sa sala ako humiga noon. May salas at do na gawa lang sa mga good ng kawayan at pinarihan ng bardes. Mas gusto ko doon gawa ng malamig. Ito kasing bahay namin o bahay ng mga abuelo ko ay malapad. Nakaangat din ang sahig sa lupa. Halos isang tindig ng tao ang habog o taas nito. Ang sahig naman ay gawa sa kahoy na lawaan. Tabla at ang kintab dito dahil halos araw-araw pinapahira ng gaas tapos may hinalong tunaw na kandila. May 2 silid pero ang silid na ito ay puro kulob. Walang mga bintana yon. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Hindi naman ako nagtatanong kina lolo at lola. Basta ang haruhay o maginhawa tingnan ay ang sala dahil magkabilaan ang malalaking bintana doon. May beranda din doon na halos sing laki lang ng sala. Dito nila lola ginagawa ang kanilang mga pinagkakakitaan. Walis tingting, tambo, ratan at iba pa. Magaling sila pagdating sa mga ganon. May tigatid naman ng materyales. Sila yung bumubuo. Kaya nga gumawa ng banig at payong. Maging sombrero na gawa sa banig para sa pagsasaka. Kaya din nila. Ultimong yung tinatawag na puso. Yung nilalagyan ng kanin tapos sinasaring. Kadalasan nating makikita ang ganito sa mga karinderya. Yung barbecuehan at marami pang iba. Iba't ibang klaseng ginagawa nila. May pakorting pagong, may pabilog, pero ang kadalasan ay talagang korting puso nun. Kung minsan naman nakikita ko sila lola sa uma. Nagtatanim ng mais lalo na kapag tag-ulan na. Tapos ang lawak ng sabingan. Mabubuhay talaga doon ang isang tao kapag nagsumikap lang. Yung mga kapitbahay ay malalayo. Lupain ang pagitan. At ang pinakamalapit lamang ay ang bahay nila solido. Napagbigyan kasi ang pamilya nila na mabili ang maliit na bahagi ng lupain namin. Kaya ayon, doon sila nagtayo ng bahay. Pero taga Iloilo ang mga ito at ibang kanilang relihiyon. Hindi ako makatulog noon. Kahit nakainom ako ay hindi man lamang ako inaantok. Mga pasado 12:00 nang dumating ang lolo. Napabangon ako noon gawa ng nais niyang umupo sa tabi ko. Pero hindi naman kaagad nagsalita ito.
Hanggang sa nagtanong ako sa kanya sa kung anong problema. Dito ay sinabi niyang totoo pala talagang sinabi ko. Matapos noon ay umiling-iling ito na wari ba'y dismayado. Pagkatapos ay tumayo ang lolo at pumasok na sa silid ni lola. Nabagabag ako sa reaksyon niya. Nagtataka din ako sa mga sinabi niya. Pakiramdam ko yung pag-alis niya sa mga sandaling yun meron siyang pinuntahan. Hindi kaya yung aswang yon. Yun naman kasing naisip ko wala nang iba. Makalipas ang ilang araw, itong si lolo ay naging strikto sa akin. Pati si lola, yung tipong may mga bagay na pinagbabawalan ako noon. Lalo na ang makausap ang hindi kilalang tao. Bawal na bawal sa akin naman na yon. Huwag din akong tatanggap ng kung anong galing sa kung sino. Maging sa mga taong kilala ko ay huwag na huwag. Maliban na lamang sa mga kaanak. Pero nakadepende pa rin yan sa kanila. Tinalong ko naman sa kung anong dahilan pero sinasabihan lamang akong basta makinig na lang ako sa kanila. Hindi naman naging problema sa akin kasi nga hindi naman talaga ako nakikipag-usap sa kung sino. Maliban na lang sa mga kakilala. Ilang sigurong may ibibigay na kung ano na wag tanggapin. Ilang yung kailangan kong i-adjust kasi nga talagang napapaunlak ako noon. Hindi ko kasi gusto yung tao na pinapahiya. Habang tumatakbo ang araw, tila ba sunod-sunod na ang pagpaparamdam ng nilalang sa amin noon. Halos gabi-gabi na ngayon na siya namang napapansin kong tila may pagbabago na. Maaga nang natutulog ang mga tao doon. Yung tipong naaalarma na sila. Hindi katulad noon na parang wala lang. Dito ay mas lumalim ang kuryosidad ko. Alam niyo, nakita kong muli itong nilalang. Kinausap ako noon. Kasalukuyan akong pinapagalitan ng lolo. Ako kasi ang naatasan sa alagang baka noon tapos hindi ko ito nilipat at ginabi na. Nakalimutan ko gawa ng naliw ako sa ginagawa ko nung ratan. Medyo nabahala ako ng konti gawa ng madilim na. Kahit papaano may takot ako sa dilim. Namamayani sa isip ko yung mga nilalang na yan. Lalo ng aswang. O at sabihin natin wala namang ginawa pero hindi biro ang makaharap sila. Lalayasan ka talaga ng katinuan kapag hindi matatag ang diwa mo. Nasa pastulan ng baka. Ang distansya nito ay nasa 1 ektarya ata mahigit nun. Habang naglalakad ay pasipol-sipol pa ako para mabura sa pandinig ko ang mga naririnig kong alingasngas sa paligid nun. May dala pa akong flashlight na yung kulay aluminum. Tapos malaki ang ulo. Pero mahina ang ilaw. Nang makarating na ako doon ay nakita kong may nakatayo sa tabi ng baka. Akala ko ay kung sino lang na napadaan. May maliit na daanan kasi doon patungo sa bukid. Pero nang makalapit na ako, nagulat talaga ako noon. Naaaninag ko ang muka at kawangis nito, ang postura ng aswang na humatid sa akin. Nakasando lamang ito. Tapos yung pantalon niya may mga butas noon. Hindi ako gumalaw. Gayon din ang nilalang. Inaalam ko kung anong gagawin ito. Ilang saglit pa ay nagsalita yan at ang sabi, dapat ay kanina ko pa daw nilipat ang baka naming alaga sa may araw pa. Nagulat ako noon. Parang umalalang sa kanya. Yung boses niya ay ganun pa rin ang tunog nito. Hindi naman ako nagsalita noon. Tumango lamang ako at umalis na siya. Hindi ko man lang natanong kung anong pangalan nito. Pero para bang kilala niya ako. Sa kabila ng lahat ay nagpatuloy ang pagkabahala ng mga tao. Akala ko pa naman hindi natatakot. Gabi-gabing may namamatang aswang nun. May babae daw. Bukod pa dyan ay parang bang mas dumami pa. Dahil may pagkakataon na nagkakasabay ang pagpaparamdam sa magkakaibang lugar. Ako naman noon ay natili lamang natahimik.
Kung ano man yung nangyari sa akin ay sinarili ko na lang. Alinsunod din ito sa mga paalala ng lola at lolo. Gawa ng dama ko ang paghihigpit nila sa akin noon. Isang hapon, kinausap ko sila lola. Doon ko nalaman na baka nagbago na ang prinsipyo ng aswang, lalo na yung laging napapadaan sa amin noon. Gabi-gabi na lamang kasi itong gumagala, tapos may sa pagka-agresibo na. Yung pipong baka may kagalit ito na minamatyagan noon. Dagdag ni Lola ay nagkalat na umano ang aswang at hindi na lang nag-iisa. Alam ko naman yon kahit pa hindi pa sa akin sabihin ni Lola. Pero ayon sa kanya, ang iba pa naman umano na aswang, kapag may kagalit ay pinapatay daw nito. Isa din sa mga punto na posibleng dahilan kung bakit madalas na itong gumagala. Baka may yayang gawin umano. Yun bang mga hawa sa pagiging aswang? At yun umano ang dahilan kung bakit nililimitahan nila ako noon. Bagong salta lamang umano ako sa lugar at madalas na pagkakainteresa ng mga aswang ay yung mga baguhan. Lalo na't napaparamdam ang mga ito. At alam ko na umano kung kailan nangyari yon. Ito umano yung mga sandaling inihatid ako ng nilalang. Doon ay nababasa nila na tila nagugustuhan ako nito. Dahil ang totoo ay bagamat nakikibagay ang mga aswang pero hindi talaga sila mahilig makipagkaibigan. Maliban na lang kapag may pinaplano. Hindi sila nababahala sa akin kung sa usaping may kagalit ang aswang at papatay ito. Dahil tiyak malayo ito sa katotohanan. Partikular na sa akin. Ang pinakamalapit lang ay nagustuhan ako ng mga yon. Kinabahan ako. May ganun pala. Wala pa kasi ako noong idea sa mga bagay na nakagawian ng nilalang, maliban na lamang sa karaniwang naririnig ko. Ito kasing pagsasabi ng mga abuelo ko. Malalim talaga at bihira sumagi sa isipan ko noon. Pero naglalaro talaga sa diwa ko yung pagkakataong ito. Yun bang umalis ang lolo ko? Kung ganoon nila kinababahalaan ang aswang bakit tila pinuntahan pa ito ng lolo? Aminado talaga akong alam nila kung saan nakatira. At aminado din akong sila lang ng mga abuelo ko ang nakakaalam dito. Nagsimulang lumawak ang pangunawa ko noon. Naniniwala naman ako sa mga sinabi ng abuelo ko pero naiisip ko din na baka may ibang dahilan. Hindi porket nagpapakita ang aswang lagi ay binibigyan na ito ng pagdududa. Lalo pat nagpakitang muli ito sa akin at may paalala pa noon. Yung tipong nagpapahiwatig talaga ng kabutihan. Kaya nga nabura na ang pagkatakot ko. Kahit pa man iba na ang pagdududa ng mga tao sa lugar. Para sa akin ay mali sila. Sa halip na umiwas talaga ako noon ay pinili kong alamin kung saan talaga nakatira ang nilalang. Nung gabing umalis ang lolo, mga 3 oras din bago makabalik ito. Siguro sa tagal na yon ay malayo ang bahay. Tingin ko ay nasa mas liblib banda. Nagtatanong naman ako sa mga kakilala ko roon, lalo na kay Salido. Nakako, alam ba nila kung saan nanggagaling ang nilalang? Tinuturo naman ni Salido. Wika pa nito ay doon daw ito dumadaan lagi sa may burol na napakaliblib nun. Etang may pagkasalti kong utak, hinamak ko talagang direksyon yon. Hindi ko alam pero ang lakas talaga ng kuryosidad ko. Batid ko kasing mabait talaga ang aswang na ito. Dahil kung hindi pa ay hindi sana ako ihatid at hindi ito magmamalasakit. Pero napapatanong din ako sa isip ko noon. Paano nalaman ng nilalang? Napapauwi na ako. Tapos may nakaatang na banta sa akin noon. Paano din nalaman ng aswang na magliligpit ako noon ng hayop? Di ba nga nakapagtataka? Tapos wala kang ibang maiisip dyan kung hindi. Ang hindi kaya ako yung minamatyaga nito palagi. Ganun na ganun yung pakiramdam ko. Pakiwari ko ay may mahalaga sa aswang na ito. At parang ako yon. Ito yung baon ko noong mga sandaling ito. Hinamak ko ang lugar kung kaya ang lakas ng loob ko. Wala akong takot. Buhat ng dala ko ang radyo at maingay kaya.
Ngayon ay nakikita ko pa rin ang lugar na ito. Pero may pagbabago lang ng konti. May ilang mga bahay na dito sa kasalukuyan pero dati, sobrang liblib talaga. May napakalaking puno ng duhat na aakalain mong may nakatirang lamang lupa nun. Doon ako tumambay. Doon din naman kasi napapada ng aswang. Ilang minuto pa lang akong nakatoka doon ay may nangyari kaagad. May kumalabit sa akin. Pag-angat ko ng tingin ko, siya yon. Hindi ko alam kung nagkataon lamang ba o hindi naman kaya ay sadyang naroroon na siya bago pa ako nakarating. Nakita kong tila nagtataka pang mukha nito. Mas naging malinaw sa akin ang itsura niya. Tao lang talaga. Ang kaibahan nga lang ay maitim ang kanyang mga mata. May maliit na pintik lang ito na kulay dilaw. May ilaw akong dala kaya alam ko ang nakikita ko nun. Tumabi ito sa akin. Sumamdal sa puno ng duhat. Hindi kagad ako nakapagsalita nun. Hininaan ko yung radyo. Kumabig ng marahan. Gawa ng napakainit niya. Para bang nagbabaga ang katawan nito. May kung anong alingasaw ito na masangsang. Parang dugo o hindi naman kaya isda. Ganon ang amoy niya. Hanggang sa nagsalita ito. Kalmado ang boses pero hindi na yung tipong nakakapanglabot. Tao na tao ang boses niya at napakagalanting pakinggan. Dahil namang mas nawala ang pagkatakot ko sa kanya noon. Ang sabi nito, ano daw ang ginagawa ko sa lugar? Hindi ba umano ako natatakot sa mga aswang noon? Mabilis akong sumagot pero nakatakip ang bibig ko at ang ilong ko noon. Napakabaho kasi ng bibig niya. Parang kumain ng kung anong bulok. Sinabi kong siya ang pakay ko. Kaya ako naroroon. 2 beses na siyang nagpakita sa akin. Pakiramdam ko ay mabait ito. Yun din naman ang sinabi sa akin ng mga abuelo ko nung una. Tinanong ko siya kung ano ba talaga ang motibo niya sa akin noon. Natatakot na rin kasi ang mga tao dahil nga napapadalas ng pagpapakita nito. Bakit nga ba siya laging nagpaparamdam? Nagkabaliw-baluktot na ang dila ko noon. Kung ano lang ang naiisip ko ay yun ang sinasabi ko. Nagpakatotoo na lang talaga ako. Pero ang nilinaw ko talaga ay yung pagpapakita niya sa akin na para bang nakamasid yun. Hindi siya kaagad nagsalita. Yung flashlight ay pinatama ko sa lupa. Nakatutok lang yun sa mukha niya tapos naasiwa siya nun. Hanggang sa maya-maya ay nagsalita na ito. May hindi daw ako alam sa pagkatao ko. Mabilis na sumimangot ang mukha ko noon. Ako na yung tinutukoy at alam kong malalim na pulong yon. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Lahat ng paniniwala ko sa buong buhay ko, mula pagkabata, ay mabilis na nagbago na para bang mababaliw ako noon. Buntis ang nanay mo nang lumikas dito sa lugar. Ito din naman ay dahil sa lolo at lola mo. Oh, paano? Teka, baka naman nagbibiro lang kayo. Ang nanay mo napaibig sa isang aswang. Nung una, wala lang idea ang nanay mo dito pero kalaunan, ipinalam sa kanya na aswang ang nobyo niya. Pero hindi natakot ang nanay mo. Wala siyang pake kung aswang mang o hindi. Ang importante sa kanya ay mabuting tao. Tanggap ng nanay mong aswang na yon pero nang malaman ng lola at lola mo, nagkagulo dito sa lugar. Tinugis ang aswang. Lumayas ito dahil nga natakot din yung mamatay. Lalo na nang malaman niyang buntis ng nanay mo noon. Gusto niyang masilayan at aragaan ang anak niya. Wika nito. Dagdag pa ng aswang. Nung lumipas daw ilang buwan ay napabisita itong aswang para alamin ang kalagayan ng nanay ko pero wala na ito doon. Pinalikas daw. Nalaman ng aswang kung saan nakatira. Pero huli na ang lahat dahil may kasama na daw itong iba. Tanggap din naman umano ng lalaki ang pagbubuntis ng nanay ko at pinanindigan ito. Para bang maiiyak ako sa mga puntong yan.
Kung totoo man itong sinabi ng aswang na ito wala pala talagang anak sila noong tatay ko na dating binabae. Naisip ko din yun dati. Paano nagkaroon ng anak ang isang binabae sa nanay ko? Pero ayun nga, yun yung nakalakihan ko. Ayon pa sa nanay ko, matalik na niyang kaibigan ng tatay ko. Pakiramdam ko sinalba lang si nanay noon sa kahiyan. Hindi ako kaagad nakapagsalita pero marami pang isiniwalat sa akin ng nilalang. Hindi ko lang daw alam na minamatyagan ako ng totoong tatay ko palagi. Kaya naman napapaisip ako na buhay pa ito. At bigla na lang nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Kung hindi ako nagkakamali, ang nasa tabi ko ng mga sandaling yon, siguro, yun ang tatay ko. Napatayo ako at inilawan ko ang mukha niya. Normal na ang itsura niya, Sir Seth. Hindi na maitim ang kanyang mga mata. Banayad na banayad ang itsura nito. Maputi at may magandang kutis. Malayo sa nakita ko na parang hindi naligo nun. Yung buhok niya ay nakalugay at mahaba pero ang katawag pansin sa akin nun ay yung mapupungay niyang mga mata na lumuluha. Nakabaling sa baba ang mga mata niya na para bang hiyang-hiya. Hanggang sa tumayo ito at sinabing aalis na siya. Umuwi na daw ako nun. Kung ano-mano ang sinabi ng mga tao patungkol sa kanya, huwag daw paniwalaan. Dahil kung natatakot ang mga tao sa kanya, mas napatakot daw siya sa mga ito. Napapadaan lamang siya noon dahil na inaanam niya kung umuwi na ba ang nanay ko. Hanggang sa nalaman niya na doon na ako nanatili. Sobrang saya niya umano. Hindi siya magkawari sa saya. Alam pong ibig sabihin nito? Ikaw yung tatay ko? Ang salita ka. Ikaw lang naman yung nagmamasid, diba? Hindi sumagot yun. Ilang salip daw ang inawala na lamang ito na parang bula sa mga mata ko. Hinabol ko pa ito sa kung saan posibleng nagdumo pero wala na akong nabutan pa. Guling-gulo ang isip ko. Hanggang sa mga sandaling yon. Hindi pa rin makapaniwala at nakukulangan ako para mapanatag. Hindi ako umuwi. Ang ginawa ko noon, sabigaw naman ako doon at sinasangbit ko siya. Tinawag ko siyang tatay. Nagpaliblib pa ako doon hanggang sa nakarating na rin talaga sa gubat. Walang takot na nananalayfay sa kaugatan ko noon. Napakatapang ko ron. Hanggang sa siguro'y naaway ta sa akin at tanpakita muli. Ang sabi, kung anuman daw ang nilalaman ng isip ko, yun man na yun. Pero para sa kanya ay masaya na siya doon na alam ko na talagang totoo. Sabi ko sa sarili ko, ano ba to? Nilinaw niya na pero hindi naman diretso. Nailis na ako nun Sinabihan ko pa siya na tatay ko ba talaga siya. Tumango ito at sinabing oo. Sinabi nga rin yung pangalan niya. Pero itago po natin siyang Danso. Parang magkasing edad lang kami kasi na bata pa siya pingnan. Hindi pong nasabihan pilang kupis niya. Parang anak mayaman. Hindi naman sa pagmamalabis pero para siyang mistiso. Napapaisipin ako na kapareha talaga kami ng kupis doon. Marami akong numero sa leeg. Dibdib at malikat. Kinandit siya. Hindi ko alam yung gagawin ko. Yayakapin ko ba? Tatanggapin ko ba yung katotoanan? O hindi naman kaya iiyak talaga ako? Maya-maya pa'y nagwika siya ng, gusto mo bang sumama sa akin? Sagitan naman tayo. Uwi ka din. Atid pa kita. Nais ko na malaman mo kung ano ba talaga ako at sino ang tatay mo sa totoong pagkatao. Tumawa ko noon. Sinabi kong bakit hindi. Sumunod lang ako sa kanya. Isipin niyo, may iniwang damit pala siya sa ligib. May maliit na kubo roon na may mga damit niya. Tatatayo namang niya ng kubo at mula ito nang malaman niya na umuwi daw ako noon. Nais mo sa balibayan maigi kaya may nabuti niyang tubambay din sa gubat. Napapailing na lamang ako noon pero may nakita akong bagay na ipinagtaka ko sa kanya.
kwintasyon na may itim na kung anong nakasabit. May maliit din siyang libro at mga kakaibang bato sa sisidlan nito. May kahoy pa nga eh. Nagkukunwari lang ako noon pero ang totoo, inaharal ko talaga siya. Matapos niya makapagligpit abay, bumaba ko nininayon. Yung pipong parang napagala lang sa bukid. Tapos umuwi sa nayon. Pero ang nayon na ito, hindi yung lugar namin. Lahat sa kabilang parte na ito. Hanggang sa namalayan ko na lamang nabiglang may hinatak siyang motor sa isang maliit na pindahan. Nagulat ako. Lalo na nang tawagin ako nito at pinasakay niya ako noon. Para bang natatotoon hinarna ako. Mayaman yung taong to. Suzuki yung motor eh. Two-stroke yung makina. Parang kabibili ng motor. Napakakintab. Kapag may ganun ka ng mga panahon na yun, iisipin talaga sa'yo na mayaman kang tao. Sumakay naman ako talaga ang haba ng biyahe. Last 6 oras pero hindi sa bundok ito. Nagtanong ako sa kanya kung lasaan ba yung sigbit niya. At ganun na lang ang pagkagulat ko, merong sabi niya, nasa sisidlan niya umano natutulog. Kapag sinabi ko matulog siya, matutulog siya. Kapag sinabi kong gumising siya lalo sa gabi, gising yan, sasama sa akin. Siya ang ginagamit kong pagtuntun dahil mas malakas ang pang-amoy niya kaysa sa akin. Pero wag ka. Yung kagat ng sigbin tatumbas na kamandag ng samping panaon. Yung panakon pa ay cobra. Doon pala sila Siguro, ito yung kahoy na nasa bag niya. Inang naman ang singlaki ng sigbin Pero, bakit nasa ganong anyo ito? Namamayani talagang tanong sa isipan ko noon. Pero pakiramdam ko ay wala ito sa tema kung itatanong ko yung lahat. Minabuti ko munang kumalma at antayin na dumating kami sa kung saan siya nakatira. At kung nagulat ako sa pagkatao niya at sa mga nalaman ko, mas nagulat ako nang makarating kami sa bahay nila. Malaking bahay ito na wari ko pa. Mas angat pa ang buhay nito kumpara sa buhay namin. Kasama si nanay at ang tatay kong binabae. Hindi ko na lamang sasabihin dito kung saan banda sa Aklan. Sa kanluran nito at talagang malaking bahay na yon. May mataas na trangkahan o gate. May bumungad na napanganga talaga ako noon. Dahil ang nakapalibot ay mga halaman na pantay. Imbang kinupitan. Nagmistula itong pasilyo patungo mismo sa bulwagan ng bahay. 2 palapag ang bahay na yon. Dawa sa sementong ibaba at kahoy naman yung itaas. May garahe ito sa ilalim na nagmistulang silong. May nakapark na sasakyan. Nakatabon lamang ito ng malaking trapal. Sa gilid ng garahe ay may pinto patungo sa sala na napakalawak. Wala akong nakikitang ibang tao maliban na lamang sa aming dalawa. Pero alam kong hindi lang siya nag-iisa nun. Sa laki ba naman ng bahay na yun tapos may mga ilang silid dito. Sabihin na nating parang mansyon. Ganon na ganon. Nakita ko mga larawan sa dingding. Parang mga banyagang naroroon. Tapos may sundalo pa na may katabing napakapangit na tao. At kung hindi ako nagkakamali, aswang yon. Sinabi niya sa akin kung ano daw ang nakikita ko sa paligid ay pagmamay-ari ko. Gulat na gulat ako nun. Huwag ka na magtaka. Wala naman akong ibang anak Ikaw lang. Sino bang sa tingin mong magmamana nito, di ba? Nagulat ka ba? Walang yan. Aswang na pagkayaman-yaman. Hindi naman sa nagmamalabis pero yun po kasi ang nakikita ko. Ginala ko ang paningin ko sa loob nun. Wala man lang akong nakitang bagay na kapareha ng naroroon sa amin. Tingin ko, lahat ng mga gamit doon sobrang mamahal. Lalo na ang mga banga na lampas tao lang laki. Hanggang sa may tinawag ito. Ilang saglit lang ay nabukas ang pinto sa likod nun. May pumasok na ubod na tandang lalaki. Nakabandana pa ito at iba ang tawag niya kay Tatay Danso. Dudong ang tawag niya doon.
Ito ang totoong katanyagan niya doon sa bahay lang. Ang sabi ay ano ba daw ang ipag-uutos. Linisin mo yung isang silid. Ayusin mo igan. Ipaghanda mo siya na makakain. Nga pala, anak ko, si Yahweh. Ito na ba yun? Abay, malaki na pala. Nung sinama mo ako sa kapis, kalong-kalong pa ito ng lalaking parang basta, pasensya na duma. Kasi ito yung tumayo mong tatay na eh. Katiwala namin dito mula noon pang bata ko, Yahweh. Albularyo yan. Siya ang gumabay sa akin. Tama, Mang Tedo. Maging ako nagulat din, dalang bilis lang ng panahon eh. Pero kahit papano maluwag na yung pakiramdam ko. Sapat na to sa akin at pwede na siguro ako mamatay. Natapos na din kasi ang problema ko. Tsaka ang saya ko. Wika ng Tatay Danso noon. Lumuluwa siya. Taba ko talagang saya niya noon. Hindi lang siguro pinapakita ito pero alam kong sobrang saya niya. Ay na nga. Inasikaso ang isang silid. Nasa bandang bukana lamang ito. Kumbaga nakabungad sa may sala. Ang sabi ko naman ay hindi ako matutulog doon. Uuwi ako gawa ng nag-aantay sina lolo at lola. Iba pa naman ang ipinaalam ko sa kanila noon. Hay naman kay Tatay Danso ay nagmamakasakali lamang daw siya pero sa oras na makapagpasya daw ako ay pwede akong tumira doon. Dito ko na napagtanto na malayo pala talaga ang pinunta ng lolo. Kaya pala umabot ng 3 oras ay saka palang nakabalik. Pero mali ako sa iniisip kong nasa liblib. Sa bandang maraming bahay pala nakatira. Natanong ko yan kay Tatay Danso dahil gusto kong kumpirmahin. At doon, dumalaw umano ang lolo ko tapos pinagbawalan siya. Huwag daw magpapakita dahil ayaw nila makilala ko ang totoong tatay ko. Baka kasi ginawdayuman na ako noon para tinuyang mapanapit. Nagulat ako sa sinabi ni Tatay Ganso. Tapag aswang daw ay aswang pa na dia. Lukso ng dugo daw ang nagtulok sa akin at karaniwan na yun sa mga aswang. Hindi ko alam kung totoo ba ito sinasabi niya pero may punto. Dawaring madaan talagang loob ko sa kanya. Tsaka di ba, nasabi ko naman na ako lang ang may kasunada sa mga aswang at nababalagan doon. Mas magaan pa talagang loob ko kapag doon ako sa bahay ng lola at lolo. Isa naman ibig sabihin niya. Totoo ang kanyang mga sinabi. Si tatay lang pala talagang natira. Yung mga magulang niya ay matagal lang patay. Ang mga kasama niya sa bahay, ang mga katiwala, may 2 pa bukod kay Mang Tedo. May negosyo ang tatay. Hindi ko na lamang babanggitin dito ang negosyo niya. Malaki yan ito at may mga branches sa iba't ibang parte ng bansa noon. Hulaan nyo na lang. Ayun naman, labtilay-tilo yun. Marami akong natuklasan. Hindi pa napanadayan ng buong anyo ng Tatay Danso. Sinadya niya ng magpapyaw para hindi ako matakot. Halimaw daw siya tingnan. Patunayan ay nakita ko talaga ito. Napakalaki. Parang tao na may ulo ng hindi ko mawari kung pusa ba o oso. Basta nakakapanilabot siya. Dardab pa ng Tatay Danso. Ilan na lamang umano ang lahing naroon sa lugar. Ang iba daw kasi nagsimatay na. May mga offspring pero karahati pa o daw na katulad ko. Aswang daw talaga ako. Ang tumutulong lang kung aya hindi ako sinusumpong ay iting katiwanan na si Montedo. Nabahala kasi ng tatay. Baka ibang kalalabasan doon. Baka pumatay umano ako ng tao. Ang unang sumping pa naman umano, ito yung matiping kinikilatis ko mabuti ba o masama. Dapat ay nasa edad 10 pa daw ako na di aswang na. Hindi ko lang daw alam na may ibinaon sa katawan ko. Noon ito dumalaw daw sila sa akin sa kapis at pinaananahan ng nanay sa kung anong mangyayari sa akin ngayon. Abuti na lamang at nakipagsando naman ang nanay kaagad. Ang layo daw namin mula sa mga banyaga noon. Ginamit ang mga aswang para ilaban sa digmaan. Hindi ako sigurado pero yun po ang isiniwalat niya sa akin. Labaday na sinang-ayunan ko gawa ng may mga pruweba naman. Ang kumukontrol umano sa mga aswang noon ay ang Diyos sa Rukluban.
Ito umano ang nagdibikta. Hindi ba daw ako nagtataka na may kapiwala silang isang albularyo? Pero iba na umano sa panahon yon. Sila na yung nagdidikta dito. Dahil hindi naman daw sila mapanalasa talaga. Maliban na namang sa mga may maling prinsipyo at napalaki rin hindi tama. Yung pagpuslit ko sa lugar palihim ko lang ginagawa ito pero talauna niya laman di nila lola. Paano ba naman kasi bigla na rin daw akong nagkaroon ng motor? Binigay ni Tata yon. Saan daw galing ang pera ko? Samantalang ang pinapadala daw ni nanay hawak nila. Ayan, iraming ko na naman. Nung una parang binabsakan ng langit at lupa mga ito pero palaunan na, lasanay na rin. Hanggang sa dumadalaw na rin ang Tatay Danso doon na para labing anak nila na wala doon. Masaya naman ako kahit na paano. Basta hindi lang talaga ako maging aswal. Ayos na sa akin yun. Sabi naman ng tatay ay hindi pa na daw ako magiging ganun dahil may itinanin nila sa katawan ko. Maliban na lamang kapag piga na pili ko daw ang lahi namin. Yan ay kung pipiliin ko maging aswal at manparami. Malaman na rin ito ng nanay ko. Wala naman itong naging opinyon. Kung saan daw ako masaya, masaya din siya. Ito na yung sabi ko na kung saan talaga nagbula ang labanista aswang sa aklan. Yan ibang nagpapakita. Mga karaniwang aswang lamang ng gawyan. Karamihan sa mga ito ay mga busawa. Lamang pinandalinan naman umano ay ko ito. Na ginawa ng kultura ang pagiging aswang. Sa ngayon, buhay pa si tatay. Wala na si Mang Tedo. Pero may pumalit sa kanya na matandang babae. Pilatanggal ko ang binhi na nakabaon sa katawan ko. Mutya ng bigas pala ang nilagay. Na ayon pa sa tatay ko, humahatak ng positibong enerhiya kung kaya't hindi ako sinusumpong. Pero nang matanggal ko na ito, doon na lumabas ang mga sumpong ko noon. Hindi naman ganun talala katulad ng sinabi ni tatay. Wala akong balahibo pero pangit talaga. Nung una'y natakot ako na makita ko sa salamin ng sarili ko pero sa awa ng Panginoon, mabuti naman umano ang kinalabasan. Dahil kung nagkataon pa umanong masama, si tatay na mismong papatay sa akin. Ganun kalalim ang prinsipyo niya na hindi dapat maging masama nun. Naranasan ko na rin kumain ng sariwang karne. Hindi sa tao. Minsan ay ginugutom ako tapos para bang gusto kong kumagat ng kung sino. Hanggang sa isip lang naman yun at napipigilan ko ito. Pero ingat na ingat ako gawa ng baka bumigay. Tapos nagkataon na ang katabi ko tayo. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.